Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Manuel Perez Manahan was a Filipino politician, journalist, businessman, and rural development advocate. His life and career spanned several decades, during which he made significant contributions to the political and journalistic landscape of the Philippines. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ipinanganak sa Maynila noong January 1, 1916, si Manahan ay ikatlo sa 6 na anak ni Juan Manahan at Clotilde Perez. Natapos niya ang kanyang pag-aaral sa mataas na paralan noong 1933 at nakuha ang kanyang Bachelor of Arts degree noong 1937, parehong mula sa Ateneo de Manila. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nagsimula si Manahan sa isang karera sa negosyo, lalo na sa paggawa ng mga soft drink. Noong 1933, itinatag niya ang Philippine Standard Products Company. Noong 1937, naging business apprentice siya sa H.A. Hickok and Company, isang pangunahing department store sa Escolta Street sa Maynila. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, si Manahan ay kinulong sa Fort Santiago ng mga pwersa ng Hapon matapos siyang mapaghinalaang nakikipag-ugnayan sa Philippine Army. Nakibahagi siya sa isang masikip na selda kasama ang iba pang kilalang Pilipino tulad nina Eloy Rodriguez, Colonel Jose Olivares, and Benvenido de la Paz. After his release, Manahan worked for The Liberator, an underground newspaper. For this, he was awarded the honor of Officer of the Philippine Legion of Honor in 1950. After World War II, Manahan assisted in the editing and publication of the Free Philippines. Later, he published 3 Manila newspapers, The Liberty News, Bagong Buhay, and La Voz de Manila. In 1945, he served as a representative of the Philippine Press at the United Nations Conference on International Organization in San Francisco. In 1953, he was elected as the president of the Philippine News Service. Noong 1954, hinilang ni Pangulong Ramon Magsaysay si Manahan bilang pinuno ng Presidential Complaints and Action Commission, isang bagong nabuong komisyon na responsable sa pagtanggap ng mga reklamo laban sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno, bukod sa iba pang mga problema. Isa siyang pangunahing opisyal ng pamahalaan sa panahon ng administrasyon ni Magsaysay. Si Manahan kasama si Benigno Aquino Jr. ay itinilaga ni Pangulong Magsaysay upang makipag-ayos sa pagsuko ng pinuno ng hukbalahak na si Luis Taruk. Ang kaganapang ito ay isang makabuluhang sandali sa kanyang karera sa politika. Ang pampolitikang karera ni Manuel Manahan ay higit na walang malalaking kontrobersya. Gayunpaman, mayroong isang kapansin-pansing insidente na humantong sa kanyang pag-alis sa Nacionalista Party. Si Manahan kasama ang iba pang mga nasyonalistang malapit na nauugnay kay Pangulong Magsaysay ay nadismaya sa cold treatment na ibinigay sa kanila ng mga kaalyado ni Pangulong Carlos Garcia at nagpa siyang umalis sa partido. Ito ay humantong sa co-founding ng Progressive Party of the Philippines kasama si Raul Manglapos at nagsilbi bilang kandidato sa pagkapangulo noong 1957, ngunit natalo kay Pangulong Garcia. Naglingkod din siya bilang senador ng Pilipinas mula December 30, 1961 hanggang December 30, 1967. Manuel Manahan was married to Constancia Laguardia.
Together, they had 10 children. Manahan's family life was deeply intertwined with his public service and business ventures. Manuel Manahan passed away due to heart failure on May 18, 1994 in Caba, La Union. Thank you very much for watching. And according to Dale Carnegie, develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.